Salamat, Trixie. Sa kahabaan ng Examiner Street sa QC, pasok ka dyan sa evening news. Mahanap mo yang Hoday. Yan pala ibig sabihin nun. Sabi ni Kuya Guard, kasya daw 7 sasakyan sa parking nila. Pag occupied na, pwedeng mag-park sa kalsada. Tagal na ako niyayaya na tumangkin ni producer dito. Sinalubong nga pala kami ng mascot nila, si Goyang. Di ko na kinamayan, baka malimpungatan. Pasok tayo sa loob, tingnan natin kung ano madadatnan. Miyerkules to, 1:00 ng hapon, puno na yung baba. Buti, meron silang mezzanine. Sa kabila kami ng bakanting espasyo na to pumesto. Pansin ko kahoy yung saig ng taas, kaya kahit anong luto mo, di ka madudulas. Ito ang 2 existing promo nila, post mo kung interesado ka. Sa menu, kinuha namin yung 699 para lahat kasama na. Itong mga item na to, extra to, hindi kasama sa paketeng babayaran mo. Umorder kami ni producer ng tigisang drink. Hindi yan brewed, powdered, pero bottomless. At ang nag-serve walang iba kundi si Ernest. Nagkalapagan na. Nga pala, Doreen ang pangalan niya. Pagkatapos mapalaban ng lapagan, tinulungan kami magsalansan ni Adrian. Umpisa pa lang, sinabi na agad namin na yung seafood nilang ipinunta namin talaga. Naintindihan naman nila na lamang dagat ang sadya, tapos kakarne ng bahagya. Only lahat yung nakahain for 699 per head. Unang salansan pa lang, mapapalaban ka na sa dami ng pagkain. Oh, let the SEA Games begin. Sina producer at Master Pogi, sabay ng umarya. Naku lagot, nahuli pati si Sebastian. Yari tayo kay Little Mermaid niyan. Charet. Yung batter ng tempura, standard pang tinda. Masasabi mo na malayo sa mga restaurant na pang-alta. Pero ang pagkakaluto, maganda. Makakain mo pati buntot niya. Tuna tataki yan na may kasamang tartar sauce. Yung mga sashimi hindi natutunaw sa bibig na parang butter, pero winner. Bakit winner? Kasi sariwa, tsaka only forever. Naku na, parami ng sausaw. Dapat kalmang sausaw lang, pampalasa lang. Eto na yung ipinunta ni producer, yung mga oyster. Si Master Pogi nasarapan. O nagdiskusyon pa yung dalawa, sariwa daw yung mga talaba. Nung sinubukan ko, oo nga sariwa, hindi malansa, lasang dagat pa. First time ni producer na makapagtalaba na hindi baked, kaya yung saya niya, hindi fake. Pati ang mga crab, tinangkin nilang dalawa. Yung cheese naman nila, cheese powder na tinunaw, nilagyan ng margarine at asukal ang timpla. Yung pusit, in fairness, disintigas ng swells. Ganda ng pagkakaluto ni Master Pogi sa herb pork na to. Ito naman daw yung best seller ng Hoday, yung kanilang beef galbi. Yung cut nito parang liempo na in-slice ng maninipis. Yung timpla naman parang Pinoy barbecue kasi manamis-namis. Di ko lang siya masyado type kasi pag kinain mo to, bababa momentum mo kasi mabuto kada subo. Itong fried chicken nila, bet ko, pero sa susunod, ipapahiwalay ko yung sauce nito. Eto na yung mga talabang inihaw na may margarine at asukal sa ibabaw. Naaliw ako sa margarine at asukal na kombi nila, marami ako naalala. Isa na ron yung pinapalamanan ko ng dairy cream at asukal yung tinapay para sa merienda. O, tong rib ay luto na, malambot at siguradong uulit ka. Sakaling sa kakatangkay bisitahin ka ng suya, meron silang labanos at carrots na may konting suka. Bale lumalabas salad yon na pwedeng panlinis ng dila. O okay na tong inihaw na scallops. Kung mahilig ka dito, hindi lang pala basta masarap to. Nakakatulong din sa puso. Ito huli sa mga pinapak ko. Nakakatuwa, lahat ng seafood na nilapag nila, sariwa. Walang amoy o lasa na hindi tama. Melon na toast. Pagdating sa Anli para sa amin, sa presyo nitong 699, mahirap tong talunin. Yan lahat ang inabot. Tapos sakto nakamayan ko si Irene paglabas ko. Nyarap!